Magandang hapon po sa inyo lahat. Araw po ngayon na Lunes at ngayon ay September 25, 2023. Welcome sa ating programang Todo Balita sa hapon. As usual, sa po na sa oras, alas 4, alas 5 pala. Alas 5 hanggang alas 6 po ng gabi, magkakasama-sama po tayo. Pahatid po namin sa inyo mga balita sa ating bansa sa ibang dagat. Pagtalakay po natin sa mga kaganapan sa ating lalawigan ng Pangasinan at sa siyudad ng Dagupan. Kami po niyang mga tagapagbalita. Ako po si Susan Valdesiada. Kasama po natin si Karen Liway. Dumako tayo sa ating mga headlines, sa ating balitang pambansa. Bong Golden Boy. Showbiz agad yun na. Tatlong senador muntik mabudol sa Pogo ban. Todo Balita. China binakura ng mga boya ang Scarborough Shoal. Todo Balita. Sa ating balitang lokal, most wanted person sa Pangasinan na may DILG reward, arestado. Todo Balita. Pangangalaga sa kapakanan ng karapatan ng mga bata at kababaihan lalong palalakasin. Todo Balita. At ngayon, sa detalye natin mga balita, kinumpirma ni Senator Francis Chis Escudero na nakausap niya ang tatlong senador na nagbabalak gumawa ng liham sa Senate Committee on Ways and Means na pinamumunuan ni Senador Sherwin Gatchalian para bawiin ang kanilang pirma sa committee report hinggil sa pagpapasara ng mga POGO o Philippine Offshore Gaming Operator sa bansa. Hindi pumirma ang Bicol Solon dahil kaplastikan daw ang sinusulong ng committee report ni Gatchalian. Hindi ako pumirma dahil kaplastikan ng tingin ko at tila pinupuntirya lamang ang POGO, katwiran ni Escudero. Kung gagawin natin ito sa POGO, gawin natin ito sa lahat ng uri ng sugal. Kinesyon din ng senador kung bakit sinapawan ng committee ni Gatchalian ang Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Nakatuwang nito sa pagsasagawa ng investigasyon sa issue ng POGO. Nanawagan si Iloilo Representative Janet Garin sa Department of Health na wag takutin ng publiko hinggil sa bagsik ng Nipah virus. Dalawang bagay ang kailangan gawin. Una, dapat mayroong actual and reliable information to the general public without being an alarmist. So hindi pwedeng takutin ng mga tao pero dapat alam nila ano yung totoo at bakit nangyayari ito. Pakiusap ni Garin sa interview. Pangalawa, dapat pagpatuloy ang active surveillance, dugtong pa niya. Inamin ng dating Health Secretary noong Aquino administration na nagkaroon na ng Nipah virus sa Sultan Kudarat noong 2014 pero ito'y dumapo sa mga kabayo at paniki at hindi sa tao. Dalawang manong namatay dahil sa encephalitis at 17 pasyente ang inoobserbahan noon. Kailangan pa nating paghandaan? Yes, kailangan kasi ang sakit na ito ay walang bakuna at walang gamot. So, yan ay medyo mahirap, giit pa ni Garin. Nakarating sa impormasyon ni Senator Francis Chis Escudero na inaareglo ang kaso ng mga smuggler
at hoarder kaya walang nakukulong sa kanila kahit na may malakas na batas laban sa large-scale agricultural smuggling. Ayon kay Escudero, maaaring pumalag ang mga smuggler na ipamahagi na lamang sa may hirap ang mga nakumpiskang bigas kaysa ituloy ang gobyerno o ng gobyerno ang kaso laban sa kanila. Ang duda ng ilan ay kapalit ng hindi pagkaso o pagbanggit man lang ng pangalan ay ibigay nyo na yung bigas at nang mapamigay sa mahirap. Ang problema doon ay technically at hindi yung legal, wika ng senador sa isang interview. Naging kalakaran na raw ito sa gobyerno dahil base sa datos na nakuha sa senador o sa Senado mula 2016 hanggang 2023 sa 129 na kinasuhan ay siyam lang ang dingding o dinidinig ng korte dahil ang iba ay dinismiss sa kakulangan ng ebidensya. Kinundina ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang inilagay na floating barrier ng China Coast Guard sa timog silangan bahagi ng Baho de Masinloc o Scarborough Shoal na pumipigil sa mga Filipino na makapangisda. Nabatid na ang floating barrier na may habang 300 metro ay nadiskubre ng PCG at BFAR personnel na lulan ng BRP Dato Bangkaw na magsagawa ng routine ang Maritime Patrol noong September 22 sa bisinidad ng BDM. Tatlong CGH hull inflatable boats at service boat ng Chinese Maritime Militia ang naglagay umano ng floating barrier sa bisinidad ng Bahura. Inilagay daw ang floating barriers kapag namomonitor ng China na may malalaking bilang ng mga mangingisdang Pilipino na nasa lugar. Sa isinagawang routine maritime patrol na obserbahan ng BFAR na mahigit 50 Pilipinong mangingisda ang nasa lugar. Nagbigay naman ang BFAR ng grocery at langis sa mga mangingisda para mapanatili ang kanilang operasyon. Dumako naman tayo sa ating mga balita sa ibang dagat. Naalarma umano ang Amerika, South Korea at Japan sa military cooperation ngayon ng Russia at North Korea. Sa isang pahayag, kapwa kinundina ni na US Secretary of State Antony Blinken, South Korea Foreign Minister Park Jin at Japan Foreign Minister Yoko Kamikawa ang umiigting na kampihan ng Russia at North Korea na posible pang pinalalakas ng palitan ng armas na mga ito. Sinabi ng tatlong opisyal na nagdudulot ng banta sa regional security ang ginagawa ng North at Russia na anila ay paglabag sa UN Security Council resolution. Matatanda na una rito ay binisita ni North Korean leader Kim Jong-un si Russian President Vladimir Putin upang makipagtalakayan sa military cooperation ng kanilang mga bansa. Dumako naman tayo sa ating lokal na balita. Kaninang madaling araw pinangunahan ng pinagsamang elemento ng Pangasinan Police Provincial Office at ng Provincial Intelligence Unit ang isang operasyon na nagresulta sa isang matunog na tagumpay sa kanilang pag-aresto kay Arnolfo Cerezo Alipio, mas kilala sa tawag na Anong Alipio, ang pinakakilalang tinuturing na kriminal sa Pangasinan. Si Alipio, isang pangunahing miyembro ng kilalang Season Group at potential private armed group. Ang kanyang pagkakasangkot sa maraming aktibidad ng gun for hire ay kilala hindi lamang sa Pangasinan kundi maging sa makaratig lalawigan. Iniingatan niya ang buong National Capital Region dahil sa kanyang mga ipinagbabawal na gawain. Ang Department of Interior and Local Government sa ilalim ng Memorandum Circular 2021-120 ay may napipintong reward na 355,000 para sa kanyang pagkakahuli. Ang matagumpay na operasyong ito ay nagpapahayag tungkol sa masinsinang pagsasaliksik sa pagpapatakbo at walang humpay na pagsisikap ng mga multi-agency warrant service teams.
Ginawa ng mga miyembro mula sa PIU o Pangasinan at Pangasinan PPO, Bimali Police Station, Tambo Police Substation, Parañaque City Police Station, Regional Intelligence Division, Region 1, Regional Intelligence Unit, Police Intelligence Section 1, at Special Weapons and Tactics at Pangasinan PPO na walang sawang nagtutulungan upang itaguyod ang kapayapaan at seguridad. Si Alipio ay naharap sa maraming warrants of arrest para sa isang hanay ng mga seryosong krimen kabilang ang pagpatay, dalawang pagpatay sa ilalim ng mga numero ng sa ilalim ng CC, SCC 11066 at SCC 11067. Frustrated murder sa ilalim ng CC number SCC 11065. Tangkang pagpatay, 3 counts sa ilalim ng mga numero CC, SCC 11065 at 11063 at 11064. Ang mga warrant na ito ay inissued Presiding Judge Magnolia Cayetano ng Regional Trial Court, 1st Judicial Region Branch 56 sa San Carlos City, Pangasinan noong Pebrero 15. Sa buong operasyon, masigasig na sumusunod ang mga opisyal sa protocol gamit ang alternative recording device at tinitiyak na iginagalang ang mga karapatan sa konstitusyon ni Alipio. Kasalukuyan sumasailalim sa kinakailangan dokumentasyon at disposisyon si Ginong Alipio na nananatiling ligtas sa kustodiya. Sa iba pa natin mga balita, sinimulan ng lokal na pamahalaan lungsod ng Alaminos ang linggong ito sa pamamagitan ng regular flag raising ceremony na pinangunahan ni Mayor Arth Brian Celeste sa pamamagitan ng paggawad ng trophies at cash prizes sa mga nagwagi sa katatapos na 2023 Inter-Barangay Basketball Tournament ng City Youth and Sports Development Office. Sa mensahe ni Attorney Nathaniel Shaden ng Commission on Elections, pinaalalahanan niya ang mga kawani ng gobyerno na huwag makilahok, directly or indirectly, sa anumang klase ng pangampanya para sa nalalapit na barangay at SK elections. Ganon din ang mga tumatakbo na iwasan ang premature campaigning sapagkat ito isa sa mga election offenses. Samantala, inanunsyo ni City Peso Manager Eleanor Bruno ang magaganap na 100 Islands Job Fair with one-stop shop government services sa September 28, 2023. Samantala, nagtipon-tipon ng Provincial Interagency Committee on Anti-Trafficking and Violence Against Women and Their Children sa kanilang third quarter meeting nitong Biyernes sa Capital Resort Hotel, Lingayen, Pangasinan. Ito ay pinangunahan ni Provincial Social Welfare and Development Officer Annabel Terrado Roque. Naginda nito upang muling talakayin ng bawat miyembro ng committee ang aprobadong resolusyon sa pagtatatag ng Technical Working Group para sa pagbabalangkas ng Child Protection Policy o CCP, gayon din ang panukalang resolusyon sa pagkakaroon ng organisasyon na permanenteng tututok sa Provincial Inter-Monitoring Task Force ng Protection of Children at Provincial Interagency Committee o PCPC. Sa pagpupulong, pinag-uusapan ng pagsasagawa ng pagsasanay para sa mga guidance counselor na teacher in charge sa mga eskwelahan. Tinalakay din sa pagpupulong ang magagawing aktibidad bilang pakikisa sa selebrasyon ng National Children's Month sa buwan ng Nobyembre. Sa iba pa natin mga balita, good news para sa mga magsasakang sumailalim sa corporate farming sa Barangay Cabatuan, Alaminos City. Isa si Joey sa mga sumama sa corporate farming mula sa 120 kaban na ani sa 1.2 hectare niyang palayan. Ngayon umabot na sa 180. Malaking tulong aniya ang paggamit ng ibang variety at makabagong teknolohiya sa pagtatanim. Dati umano inbreed ang kanyang tinatanim at sumubok siya ng ibang variety na hybrid. At ngayon talagang tumaas ang kanyang ani dahil sa inaasahan niya na nasa 180 kaban pero hindi pa nakakalahati, nasa 80 kaban na ang na-harvest. Sa programang ito, tutulungan ng mga magsasaka na mapababa ang gastusin sa farm input. Sumayin niyo ang kabuuan ng ating mga balita sa Todo Balita.
Ako po yung nakasama niyong tagapagbalita, Susan Valdez Siadaw. Kantabay po natin ating co-pilot, si Robert Garcia. Ang oras po natin, ganap ng alas 5:17. Ang oras ay hatid sa inyo ng St. Vincent Drugstore, kung saan kayo makakabili ng dekalidad, ngunit kayang-kayang mga gamot at medical supplies. St. Vincent Drugstore, matatagpuan sa harapan ng Region 1 Medical Center. Tara na, bili na! DWIZ Liway Manantan at Susan Yadaw. sa Todo Balita. Okay mga kaibigan, alas 5:22, welcome sa ikalawang bahagi nating programang Todo Balita at Komentaryo. Ako pa rin po yung nakakasama, Susan Valdez Siadaw, yung ating kasama na stranded daw dyan sa matraffic ngayon kapag ganyang bumuhos ang napakalakas na ulan, asahan po natin ang matinding traffic. Hindi natin alam, baka mamaya makikita na naman natin sa mga Facebook, matinding traffic ng tubig, baha. Ayan, siguro ka Robert, yung ating co-pilot dito, si Robert Garcia, baka pwedeng tawagan natin ang Pag-asa. Alamin natin ano itong nararanasan natin. Marami nagtatanong, ito na daw ba si Ineng? Pero ngayong araw po ay kainang pamilya mahalaga. Kainang pamilya ngayon. Kainang pamilya mahalaga day. Ayan. Kaya yung mga government employees, kanina alas 3, na sila, excuse na sila, umuwi na sila. Ayan, ang pasok sa opisina ng gobyerno, sa ilalim ng executive order, executive branch ay suspendido para bigyan daan yung obserbasyon ng araw ng kainang pamilya mahalaga. So siguro marami ngayong mga nasa mga restaurant, o marami talaga yung mga magluluto na para sabay-sabay kumain. Yun. Itong araw na to, kainang pamilya mahalaga day. So, Memorandum Circular number 32, Proclamation number 326 at 212. Pero bakit kaya government lang? Government offices lang. Di ba dapat naman lahat? Di ba? Yan. Sila lang. Sila lang. Okay. So, mga kaibigan, kumusta na po kayo dyan? Ang daming mga ganap ngayong araw na to. Kanina yan, pero hindi natin mapagsabay-sabay yung ating pag-cover ng mga balita. Kanina nga nagkaroon ng press conference ang Pangasinan PPO at saka ang COMELEC na rin at yung para ibalita na arestado na yung suspect sa pamamaril noon kay Governor Espino at saka dun sa pagkamatay ng dalawa niyang security guard. Kaya lang yan, yung mga detalye nito mamaya baka pwede nating i-play mismo yung boses ni Provincial Director ng PNP Jeff Fangad. Sabay nito nagkaroon din ng ayan, ang tanong na rin tungkol, malapit na pong eleksyon. Yan. Malapit na rin yun. October 30, yung eleksyon, yung iba. Ito, malaki yung panawagan ng panawagan ng COMELEC. Paalala niya sa mga kandidato ngayong barangay and sanggunian kabataan election. Ayan. Oo, nakuha ko na. Nakuha ko na kanina. Meron paalala, Paalala ko rin yun, pagkatawag natin mamaya ang Pag-asa. Yan. Yung paalala po sa mga kandidato ngayong Barangay and Sanggunian Kabataan Election 2023. Ang campaign period, October 19. Engage in an election campaign or partisan political activity except during campaign period. In short, bawal. Kahit na po, bawal daw whether botante ka or kandidato ka o kahit anong partido ka or asosasyon ng mga tao na mag-engage sa election campaign o makihalo sa election campaign or partisan political activity. Pwede nyo lang gawin ito during campaign period. Campaign period lang. At ang campaign period ay sa October 19 to 28. So, i-ready nyo na lang yung mga bala ninyo, kung ano yung plano ninyong pagkampanya, kung ano yung mga strategies ninyo, ibuhos nyo na kagad sa mga botante naman. Sa mga botante,
Yung paalala kanina para sa mga kandidato, bawal mangampanya. Bawal mangampanya sa hindi campaign period. Ano ho? Dahil yung pre-campaign. Ayan, basta bawal. Wag na muna, no? Kahit na sabihin nyo pang kasali kayo sa kung ano mga organisasyon at gagamitin nyo yung pangalan ng isang organisasyon, that's bawal. Ayan, pa yung wag na kayong magpalusot at baka mamaya malusutan kayo ng inyong mga kalaban kasi meron yung mga diskarte. Diskarte lang yan. Yan, meron mga madiskarte. Kung madiskarte din yung mga kalaban. Baka mamaya nag-iipon lang yung mga yan. May mga nag-iipon lang ng bala para kayo ay ma-disqualify. Yan. Lalo na kung 1, 2, 3, 4, 5. Mamaya nakasampu na sila, nakaipon na pala sila, tahimik-tahimik lang. Yung inyong mga kalaban, kala nyo, nag-enjoy kayo na nangangampanya. Ayun pala, pagkatay yung folder. Nakatay yung folder. Yun yung ballot secrecy folder. Gamitin daw yun sa pagboto para hindi nila masilip kung sino binoboto ninyo. Yan, di ba? Pero kung yung mga malabong mata, maski na nakatiwang-wang yun, hindi nyo makikita yung binoboto ninyo. At, eto, wag ninyong kukuhanan ng litrato, ang balota, o gumawa ng kopya ng mga ibinoto. Ayan, kung hindi makikita nila, siyempre kasi iba, picture na, o yan o, binoto kita ha, tapos maniningil na. Yung iba naman, ang style nila, picturean para maebidensya na binoto para mabayaran sila. Yun. Kaya bawal daw yun. Bawal picturean. At huwag ipakita ang nilalaman ng balota maliban lamang sa assessor o yung board of canvassers. At eto pa, huwag kayong magbubura o mag-erase ang anumang naka-imprenta sa balota. Huwag burahin ang anumang naka-imprenta sa balota o maglagay na anumang marka, kahit anong marka, wag. Yan, kasi mai-invalid. Mai-invalid. Yun yung sa diba, kapag anong tawag nito? Anong tawag na doon yung yung merong machine. Manual naman tayo, diba? Ano nilalagay nilang dito, buburahin. Ayan. Hindi na pwede magbura kapag ayaw mo binoto mo. Taka muna, naalala mo, eraser naman, diba? Yung mga do's and don'ts, kapag eto malapit na yung election. Pero number 1 nito, yan, kalma lang, kalma. Pero pinakamaganda, yung huwag magsisiraan. Pero ngayon, tahimik pa naman. Tahimik pa naman ngayon Hala, sigurado mabibigyan kayo pagdating ng 19. Marami na kayong kaibigan sa mga barangay. Marami lalapit sa inyo, nakangiti sila lahat. Yan, di ba? Pasamano dya, pasamano di man. Kasumpal na eleksyon, agmularan na nang may mga kagawad nga dyan sa amin, hindi ko alam ang pangalan. Hindi ko rin alam ang mukha. Kasi pagkatapos nilang manalo, wala na. Wala na, hindi mo na sila naramdaman. Dapat yung alam po natin na nagtatrabaho o yung mararamdaman ninyo. Sabi nga lagi sinasabi ni Mayor Batawil noon, you can feel, you can experience, and ano pa ba yung sinasabi niya? Yun, dapat ramdam mo sila at nakikita mo sila. Hindi yung pagdating ng eleksyon, doon lang sila dumarating, mararamdaman mo lang sila, makikita mo lang sila kapag panahon na ng eleksyon. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ. Liway Manantan At Susan Yadaw. sa Todo Balita. Okay mga kaibigan, ang bilis na oras natin nagganap na po alas 5:35 sa mamayang pag-asa para malaman natin yung taya ng panahon. Ang dilim ang dilim na nakikita natin dito. At traffic daw, kayong kasama natin si Carol Liway, naipit sa traffic. Okay, congratulations nga pala sa RC Rotary Club of Central Dagupan, mamaya yung Central Pangasinan, mamayang alas 6, mamaya na, yung kanilang induction dyan sa Lucky Digno. Kaya congratulations sa mga bagong set of officers. At bukas naman, ang governor's visit naman
ng Rotary Club of Uptown ba yon? Ayan, Uptown, Dagupan sa Hotel Laduk. Ayan. Sa Hotel Laduk. Kung di ako nagkakamali. Doon sa nabanggit kong club na mag induction bukas naman. Okay, mga kaibigan, napaka-successful po nung isinagawa nating proyekto diyan o pagsama natin. Actually, regular ito na ginagawa ng Alaminos City LGU, itong Scuba Surero at saka Beach Clean Up. Scuba Surero, yun mismo mga scuba divers, talagang nilalangoy po nila yung ilalim ng dagat at kumukuha po sila ng mga basura. Ayan, kasi meron yung mga sa boat mismo, palagdala diman, so basura palagdad. Or yung iba siguro, nanggagaling kasi dagat yan nanggagaling baka Inagos, galing ng Sual, galing ng ibang bayan, pero nakukuha po sila nasa ilalim ng dagat. At yun yung iba naman, beach clean up, yung mga hindi mo na kailangang languyin pero nasa dagat pa rin. Yung nakikita ng iyong mga mata. Ang dami. Okay? Nasa linya po natin, sandali ipagpapatuloy po natin yung ating pagtalakay tungkol po dito sa Scuba Surero ng Alaminos City. Nasa linya po natin si Engineer June Soriano ng Pag-asa. Sir, magandang umaga, magandang hapon po. Yes, ma'am. Hindi muna tayo engineer, So, ba't naman ang ating lagay ng panahon sa hapon na ito? Meron tayong binabantulang local area at nasalabas na ito ng ating bansa. Ngayon, ang nakaka-traffic ay itong ating localized thunderstorm na umiira dito sa Luzon. So, bagyang maulap pa rin ang asahan, hanggang sa maulap na papawiriin, tuloy-tuloy pa rin pagtulog ang maranasan sa mga lalawigan, Batanes, Cagayan, Isabela, Quirino, Bisaya, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, ng Province, Ifugao, Kalinga, Apayao, Aurora, dulot yan ng localized thunderstorm. At ang ating baybayin dagat naman ay banayad pa rin ng tamang pag-alon ng ating karagatan. Ngayon, ang ating araw na po ay lulubog namin kalima at tatlo ng dating hapon. Sir Jun, regular na po ba ito? Napapansin natin tuwing hapon, ganito ang panahon natin, sobrang lakas talaga ng ulan na nagkakasagad ng pagbaha. Yes po yan, pwedeng makakaratan yung pagbaha, lalo sa mga lulayong area, dahil sa mga local standards sa natin na ibig sabihin yan, may mga biglang malakas na pag-ulan na ating mararanasan. Although hindi naman ito nagpapagay. Pero yung pong LPA na natatanaw kamakailan, wala na po? Hindi siya na buong bagyo? Opo, medyo dalawa yun. Itong hanggang 25, itong week na lang pala na to, Sir Jun, So, kung walang papasok na bagyo ngayon, parang dalawang pumasok na bagyo itong September, tama ba? Opo, sa buwan ng September, meron tayong forecast na dalawa hanggang tatlo pa rin na asahang tama ng panahon. Pero bandang October, marami pa rin yan. Hanggang November, po? Ganoon pa rin po, ma'am, yung ating forecast tropical cyclone. Dalawa pa rin hanggang tatlo ang inaasahan pa rin po. Si Ineng, hindi pa siya nabuo, Si Ineng nabuo, pero ito ay hindi nakakapito sa ating bansa. So nabuo siya, pero kung meron papasok na bagyo, hindi na Ineng ang pangalan. O Ineng pa rin. Yung sure kay Ineng, papangalanin natin kung sakali, ma'am, si Jenny Lynn. Jenny Lynn na, mabait. Jenny. Mabait si Ineng, mabait. Jenny. Okay. Salamat, Sir June. Thank you very much po. Thank you. Welcome. Okay, so yun po si Sir June Soriano ng Pag-asa at yun nga yung nararanasan po natin, thunderstorm. Yun yung pabugso-bugsong pag-ulan at
Pag-ulan, malalakas na ulan. Pero grabing ulan na. Ang lakas-lakas talaga at hanggang ngayon madilim pa rin. Kaya nga yung ano po natin, kailangan magdala po kayo lagi ng payong. Okay, magandang hapon kay Ralph Lawrence, kay Abiab Nahera, tsaka kay Juna Pustol, at tsaka kay Lynn Cornell. Yan, magandang hapon. Tuloy yung pinag-usapan natin kanina. Buti na lang nakapaglinis na kami nung natuloy tayo diyan nung araw ng Sabado sa Alaminos City at na-experience natin yung pag beach clean up. Yun yung masaya kasi doon mismo sa dagat kumukuha ng mga basura. At ang nakita namin, pagkatapos maglinis ng basura, pagkatapos nung pinulot ng mga basura, ang ginawa po, in-inventory yung mga basura, kung anong klase mga basura ang napupulot doon. So karamihan, mga upos ng sigarilyo, pakete ng sigarilyo, imagine mo yan, mga bote ng alak, o sinong may karamihan mga panglalaki, ano. Okay, si Carol Liway na naipit ng traffic. Baka hindi na siya makaakyat dito. Magre-report na lang. Carol Liway? Yes, Karen Susan. Tama ka, naipit ako sa traffic. Ang traffic situation tayo mula sa Lukaw, kasi doon ako nanggaling. Matraffic, pero pagdating dito sa may Perez na, lampas ng YMCA, halos hindi ko magalaw ang saloy ng traffic ko. Pero ang tubig? So far yung sa may sa may YMCA, manageable naman sa tricycle. Hindi naman siya ganun kataas. Kaya lang yung traffic dito sa pag-facing MH Del Pilar, dito sa right side, ito yung sobra yung traffic, bumper to bumper. Pero dito sa left side, ito yung from going to YMCA, medyo okay lang yung flow. Kaya pagdating sa University of Luzon, dahil hindi na makalusot yung tricycle na sinakyan ko, about face na ako papunta dito sa may Burgos dahil may hanapin sana akong establishment. Pero sarado na. Pero yung dito naman area na to, sa may Burgos, dito sa may tapat ng West Central. So, yung nakita natin, ang talagang bumper na bumper ang traffic ay dito sa may Perez Boulevard. Yan yung nakikita mo, bumper to bumper dyan kasi nandyan ka. Pero posible rin na bumper to bumper din dito sa dito sa may junction area. Kasi nung last na pag-ulan, dyan din yung sinasabi nila na bumper to bumper din yung traffic dito sa may junction AB Fernandez East. Yan, at sa Aaron Susan, expected na rin dyan sa may Arellano. True. You can just imagine, kasi maagang umuwi. Pinauwi ang mga estudyante at umuwi ang mga government employees. Kaya yung mga jeepneys, mabilis silang mapuno o kaya pauwi na yung mga tao kaya as early as past 3. Pero yung napansin natin doon sa mall na pinanggalingan natin, maraming estudyante. At yung sabi rin ni Mr. Y, doon sa Tundaligan, maraming mga bata, maraming estudyante kasi nga pinauwi sila ng alas 3. Sa bagay government rin nga pala yung mga government schools, mga public schools sa gobyerno din kaya maaga rin sila umuwi. Maaga rin pinauwi yung mga estudyante para makauwi ng maaga. Ang teachers din, mga magulang, for eto nga pinopromote kasi etong magulang, pati na mga estudyante. Naabutan din sila. Ako din mamaya pahuhupain ko muna yung traffic bago ako umuwi. Oo, kasi andito ako ngayon sa Magic Center Point. Dito sa area na to, dito sa may Zamora, sa Burgos at saka sa kabila, tahimik. Isa-isa lang yung dumadaan na jeepney. Siguro yung mga pampaserong sasakyan, mga jeepneys, baka somewhere dyan sa Arellano, yung mga papuntang Bunuan, naipit na sila doon. Plus, syempre dito sa may Perez Boulevard. Nako, baka ito na naman yung yung parang nangyari nung minsan na walang masakyan. Walang makitang jeep kahit na isa, maraming pasahero. Kapag minsan naman maraming jeep, walang pasahero. Tama ka. Pag maraming jeep, halos walang pasahero, yung mga papuntang usually San Fabian, dyan sila nagpaparada sa may PNR Road. You can just imagine yung usok saka yung ingay.
So yan muna yung naibibigay nating traffic update mula dito sa labas. Ito po si Liway Manantan, Iparagire. Okay, thank you very much, Kaaron Liway. Hi, Ma'am Rosemary Graham, yung ating immediate past president ng Rotary Club of Downtown Dagupan. Ikain nyo na lang ako. Ikainan nyo na lang ako. Tama ba yun? Ikainan nyo na lang ako. Yan, dadalo sila sa induction ng Rotary Club of Central Pangasinan. Gaganapin po yan sa Lucky Digno. Yan. Pwede rin naman siguro kung mag-gate class. Malapit-lapit lang siya sa amin. Ayan. Okay mga kaibigan, ang bilis po ng oras natin. Ganap ng alas 5:48. DWIZ. Pumapalo na sa 45 hanggang 55 pesos bawat kilo ng bigas sa merkado. Pasakit ito sa mga mamimili. Ang magsasakang Sinel Valdez ng Manawag, Pangasinan, may kalahating ektaryang lupain na sinasaka sa tradisyonal na pamamaraan. Ayon kay Neil, iniinda na niya ang mataas na gastusin sa bawat pagtatanim ng palay. Ilang ektarya po yan? Kalahati lang. Kalahati. Okay. Mahal po ba yung ginagamit ninyong pamatay peste? Mahal po. Magkano po yung isang yan? 500 yata. 500 para sa half hectare na yan. Umauubos po ba ninyo yan sa half hectare? Hindi po. Okay. Mga kalahati. Oo. Ang gastos ni Neil sa pestisidyo maaaring aabot lamang sa 200 pesos o mas mababa pa sakaling kabilang siya sa binuong samahan ng mga magsasaka sa bayan ng Manawag sa ilalim ng corporate farming. Bago pa naramdaman ang kakapusan ng palay at bigas nitong mga nakaraang araw, ang corporate farming ay programang binalangkas ni Governor Ramon Gico III. Ang unang hakbang po na sinasabi po ng corporate farming ay yung clustering. So, pinagsasama-sama po dito yung mga maliliit po na mga sakahan ng ating magsasaka. Pinagsama-sama ang mga magsasaka upang mapababa ang gastusin sa pataba, pestisidyo at labor cost. At sa paggamit ng makabagong teknolohiya tulad ng drone seeding, bibilis ang gawaing bukid. Gusto mong mag-spray? 10 minuto sa isang hektarya. Tsaka ka na umuwi. Sa madaling sabi, sa pamamagitan ng corporate farming, lalaki ang kita ng mga magsasaka. Kaya't labis na ipinagpapasalamat ng mga magsasaka sa pag-agapay sa kanila ng pamahalaang lokal ng lalawigan. Nasa 200 hectares ngayong main cropping season ang isinailalim sa farm demonstration. Kasama rito ang mga bayan ng Manawag, Binalonan, Bulinaw, Sison, mga Tarem, Kalasyaw, Alaminos, at Balungaw. It's the way to go. Kailangan sumasabay po ang panahon na tayo sa panahon, no? Sumasabay sa teknolohiya. At yan pong nakita namin kay Governor Monmon na corporate farming is the way to go ngayon. It makes easier, mapapadali ang ating mga magsasaka at magiging efficient pa ang kanilang mga ani. Sa katapusan ng Setyembre, ang inaasahang umpisa na ng anihan ng palay sa Pangasinan. Ikatlo ang Pangasinan na rice producer sa buong bansa. Tinatayang nasa 183,406 na hektarya ang kabuuang lawak ng taniman ng palay ng lalawigan. Umaabot naman sa 5.2 metric tons na palay bawat hektarya ang naaani sa main crop season. Samantalang nasa 5.45 metric ton bawat hektarya sa second cropping. DWIZ. Liway Manantan At Susan Yadaw. sa Todo Balita. 8 minuto na lang po bago sumapit ang alas 6 ng gabi. Ang bilis ng oras natin. Ang ganda nung pinarinig mo kanina. Maasa tayo na sa itong farming na to ay magmumura na yung bigas. Ayan, sa mga susunod na araw. Okay, regular session po kanina ng Sangguniang Palalawigan at isa sa mga tinalakay
Oh, actually meron nag-present na naman kanina. Team Barracuda. Yan. Yung Team Barracuda, ito yung team ito ng power plant ulit. Nagpo-propose sila ng yung kanilang nilatag nila, i-present nila yung kanilang proyekto. Barracuda Energy Corporation pala to. Yung kanilang proyekto tungkol sa solar power. Ayan, so madami na. Ang dami-dami mga meron tayong ang mga proponents na ngayon ng solar power ayon kay Vice Governor Mark Lambino, mga 4 hanggang 5 mga proponents na ang gusto mag-put up. Meron ako diyan, baka gusto nating i-play. Nanya sinend ko sa iyo. Ipaliwanag ni Vice Governor yung tungkol dito sa Team Barracuda kung bakit kasi ang dami-dami na nagpo-propose, ang dami-daming nag-present doon ng tungkol dito sa kanilang mga proyekto. So, ang daming mga lugar, iba't ibang mga areas para mailawan po. Ito yung sinasabi nga nila kasi kulang pa rin daw yung na-generate. Although meron na tayong San Roque Dam na nagpuputos ng kuryente, meron tayong Swal Power Plant at yung mga solar energy, kung ano pa, pero kulang pa rin. Ayan. At kung yung tanong, bababa yung kuryente dito o hanggang gaano karaming solar power plant ang itatayo dito sa Pangasinan. Yan, tanungin natin, part yun ng interview natin kanina kay Vice Governor Mark Lambino. This administration, there are 4 proponents who have already, where we have issued resolutions of endorsements and interposing no objection dito sa mga solar projects na ito. Primarily, karamihan po na nandito sa 2nd District, mga bayan po na Bugalyon, Aguilar, at mga Taram. Meron din isang inaprubahan sa bayan ng Swal at ganon din po merong 2 sa San Manuel. So, total around 4 or 5 proponents. Estimate po na output based po dun sa kanilang presentations. And I'm basing this on their proposal, on their project proposals. Yung pinaka-latest po, this is 1 gigawatt. Yung sa Aboitiz would be around 260 to 300. There is another 70 megawatts in Swal. Another, I think, 260 sa San Manuel. So, yan po yung mga yan po yung mga proponents na kompleto po ang papeles. Meaning, meron po silang Solar Energy Operating Contract na nanggaling na po sa Department of Energy. May mga papeles na po sila mula sa BOI. Nagko-comply na po sila or naka-comply or ongoing yung compliance nila sa ECC. Naka-acquire or ongoing po yung acquisition nila ng mga lupa, whether it be through direct acquisition or under a special land use permit or a forest land use agreement, or yan po yung mga may ongoing na po yung construction. So basically, itong mga projects po na ito, in the next 2 years or 3 years, these will all be operational as of the moment. Yan po yung mga na-aprubahan na natin na mga projects. So we're looking at maybe around 1.6, 1.7 gigawatts of solar energy here. Around 1.5 gigawatts in the next 2 to 3 years that will be operational here in the province. Now, yung second question po, kung kailan po tayo mag-i-stop sa pag-issue ng solar. We are always very careful sa pag-approve po at pag-issue ng no objection sa mga kahit anong investment dito sa probinsya. That's why, kung mapapansin niyo po, in this administration, we entertain only those proponents who have at least passed the scrutiny of the national government and have gotten clearances from the corresponding national agencies. Because we have to ensure na unang-una, they have the capacity to build the project. Pangalawa, they have the capacity to protect the environment kapag in-implement po nila itong project. Papansin nyo, kahit po dun sa mga rolling na terrain o yung mga mabundok, tinatayuan nila ng solar farms kahit may reduction sa production. Kasi ideally, dapat flat land yan para halos 1:1. Pero kahit rolling or sloping yung terrain, tinatayuan nila dahil nako-compensate naman po
nung capacity or yung irradiation index na tinatawag. Irradiation. Irradiation. So yung sinabi mo na 4, kasama ba yung kay Mayor Kiambao? Iba pa po yun. Kasi hindi pa po, sa ngayon, hindi pa po na, wala pa po yung mga, compared po dito sa mga naaprubahan sa board, hindi pa po umaabot sa same level nila yung mga documentations nila. So iba pa po yung dyan sa first district na proposal. But I know that there are several proponents who have already signified their intent to present to the board. We're just waiting for them to submit their communication, their formal communication, as well as to present to us yung kanilang mga hinahawakan na mga permits. Pinakauna po nating hinahanap dyan parate ay yung, kung solar po ito, yung SEOC na tinatawag. SEOC, Solar Energy Operating Contract, which is issued by the DOE. If you have that operating contract, yung SEOC, malamang you are really a capable developer or pagdating po sa solar. So may magiging epekto ba to sa presyo ng power sa Pangasinan kasi we are the host? Well, unfortunately, because of existing laws pagdating po sa ating power utilities, iba po yung sistema pagdating po sa pagpresyo. That's why napakaingat po natin sa ating mga presentasyon at hindi po natin hinihingi or pinapakomit sa ating mga proponents kung bababa ang kuryente dito. Dahil may national law kung saan yan po yan nagre-regulate pagdating po sa power. Iba po kasi yung may misconception ho kasi na kapag tayo ng power plant sa isang lugar, bababa po kuryente. Unfortunately, hindi po ganoon dahil po sa regulasyon na nangyayari po sa national government. However, ito naman po ay ating ikino-compensate dun sa mga proponents, dun sa kanila mga pwedeng ibigay na non-power related incentives that they can give sa LGUs. Ano po ang mga to? Unang-una, tulad po nung pinesenta ng 3 Barracuda kanina, tayo po ay natutuwa dahil sila mismo ang nag-open na ililipat po nila yung kanilang corporate office ng kanilang korporasyon dito po sa host LGU. Ibig sabihin, yung mismong buwis na ma-generate, hindi po yung amilyar kasi automatic may share po sa real estate taxes tsaka sa ER 194 ang LGU. But the corporate taxes that will be generated from their businesses, imbis na ibayad po dun sa mga mayayamang LGU na po sa NCR, ito ay mapupunta dun sa host LGU. In their case, mapupunta po sa bayan ng Bugalyon. So, malaking tulong po yan na mapupunta dun sa local generated income ng LGU. May additional pondo sila that they can use for their own locally funded projects. Of course, meron din silang mga CSR programs, mga corporate social responsibility programs na kailangan ini-extend. Pero at the least, atin pong nahihingi na yung kanilang mga business taxes ay mailipat po dito sa host LGU. Pangalawa po, hinihingi din po natin na pagdating po sa labor, ay i-prioritize po nilang kumuha dito sa ating probinsya o sa munisipyo para po mabigyan po ng trabaho yung ating po mga kababayan, especially during the construction phase kung saan nangangailangan sila ng daang-daang mga empleyado, construction workers. At pagdating po doon sa mismong operation phase, kung meron po mga available na technical na personnel na taga dito po sa mismong Pangasinan, ay i-hire din po nila. So, yan po yung ilan sa ating mga hinihingi na kapalit instead of the regular na... Ayan, so yun po yung paliwanag ni Vice Governor Mark Lambino tungkol nga po dito sa mga nagsisipasukan po ng mga proyekto o mga kumpanya na nag-o-offer nga po nag-o-offer ng solar power plant. At yung nga kanina, yung latest yung Barracuda Solar Energy o Barracuda Energy Corporation na approve na. At inaprubahan agad kanina yung pagtatayo po nila ng solar power sa 3 barangay. Tanda ko kanina sa Lumagi Sur, sa Lumagi Norte at saka yung isa pa. Pero ubusan na po tayo ng oras mga kaibigan. Ay marami pa rin ho tayong mga nakahilera na mga balita pero naubusan na po tayo ng oras. So bukas po kita-kits po tayo muli at same time, same place alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Nakasama po natin sa technical side ng ating co-pilot si Robert Garcia. Ang ating kasama si Carol Liway na nasa labas na ating himpilan. Ako po, si Susana Valdez Siadaw. Magandang gabi po sa inyo lahat.
Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. DWIZ.